What? Yeah! Oh, It's what the the? special one! Special one? Wow! Oh, what the? Where's the card? Where's the card? Ah, it doesn't have card. Maybe it's inside. Yeah! This one, this one. This one, Oh my you can God, see ang it dami now. naman. It's scented. If you open it, you're gonna smell. It smells good. You're welcome! Open this, open this. That's super cute. Hello Captain fans! Ito na nga ha, si Ma'am Catherine mga kasombreros ay parang nagparamdam na siya, no? Kakapost ito ng isang admin kagabi. Sabi dito sa caption is, see you guys soonest. Thank you Ninang Kat and Tita Min. So, ito po ay parang paramdam, no? Although hindi ito nakapost sa mismong Instagram account ni Ma'am Kat. Ito po ay parang paramdam na parang yung mga bata, binigyan niya ng dito, labo-labo ba ito? Tapos si Baby QQ. So medyo throwback itong video na ito, but correct me if I'm wrong po ha. This was uploaded by or sa Instagram ni Nino No Cam mga kasombreros. So ito po yung kanyang pangalan, tapos nakatag si Ma'am Catherine, si Mami Min Bernardo mga kasombreros. So tapos naipag-connect ko ito kasi si Ma'am Aris De Santos nga rin po ay nag-Instagram story nang sabi niya, coming home to my Lulu. So, ito ay parang si Ma'am Aris ang pauwi dun sa kanilang kasi nga nag-aantay si Lulu sa bintana. Ayan, yung aso niya mga kasombreros. Or coming home, or si Ma'am Catherine din po ay pwedeng pauwi na, parang ganun mga kasombreros. Kaya naipag-connect ko. Itong Instagram story ni Ma'am Aris ay kagabi po ito mga kasombreros. So, malamang ay pauwi na po si Ma'am Catherine mga kasombreros. Walang na-post si Ma'am Catherine sa kanyang Instagram mga kasombreros. So, but I'm assuming na yun nga, no? She's just fixing some of her stuff mga kasombreros doon sa Australia. And yun nga, pauwi na ang inyong box office, phenomenal box office queen mga kasombreros. So, tara mag-abang tayo ng mga updates pa mga kasombreros, kasi nga ay dito medyo sa isang bakasyon ay mahaba na ito mga kasombreros, no? Saka may post na kasi ang Catherine nakaraan, di ba, na parang lonely na siya, talaga, no? Parang na homesick na siya mga kasombreros, parang ganong tipo mga kasombreros. And then ito, yung kanyang Zion, bago yung kay Sir Alden. Yung Zion, bagong endorsement video niya sa Zion mga kasombreros ay inilabas na rin kagabi, no? Yung voiceover na dito mga kasombreros, sabi niya, passion is the heartbeat of life. It's what drives me every day, but to keep that passion alive, I need moments of deep relaxation, and that's where Zion comes in. Tapos sabi pa niya, this is more than just comfort. It's a way to reset and reconnect with myself so I can pour my energy into the things that I love. In a world that moves so fast, I think we all need more kindness. These moments of stillness allow me to fill my cup so I can be a source of light, sharing more love, more energy, and more kindness with those around me. To continue spreading love, care, and happiness, you need to be at your best, and to give my best, I need to connect with my inner self. To show up every day, ready to create, perform, and inspire. I want to keep living out my purpose. When I take time for myself, I can give back to so much more. And that's what keeps me going. Here at Zion, you are loved. So, yun ang kanyang voiceover mga kasombreros. And then ito, Sir Alden naman, hindi ko ito naisama mga kasombreros na dun sa may edits niya. Tapos parang katabi niya dito si Ma'am Jackie Lo Blanco. Tapos parang may sinasabi-sabi si Pops Alden mga kasombreros. Tapos tao dito, yung parang hindi siya dinig mga kasombreros, pero parang pabiro niya na parang sinasabi mga kasombreros. And nakita ko, no, suot-suot pa rin niya yung black ring dito mga kasombreros. So kasi may mga nagsasabi na si Ma'am Catherine na lang yung nagsusuot ng black ring, pero dito nga ay suot-suot pa rin niya, no,
yung parang ring na parang modified siya, mga kasembreros. Pero yun nga, talagang suot-suot pa rin niya mga kasembreros. So, isang patunay na, no, na yung kanilang mutual agreement ni Ma'am Catherine ay andun pa rin mga kasembreros. So, connect, no? Connect distantly, mga kasembreros. So, ganon. And then ito, congrats, no, kay Katraps Alden kasi available na ulit, no, yung kanyang cover magazine sa People Asia, mga kasembreros, ngayong July. Kasi naubusan ng stocks kasi siya yung best-selling talaga yung kanya, mga kasembreros, yung kanyang cover. So, sa lahat ng na-feature sa Asia Magazine or People Asia Magazine sa Stargate, mga kasembreros, ay kanya pa rin yung pinaka nabibenta ng mabilis, mga kasembreros. So, available na ulit yung stocks, mga kasembreros. Grabe, no? Grabe talaga yung influence at saka charisma ni Sir Alden Richards, mga kasembreros. So, when Alden Richards, Hello Love Perhaps. So, ito yung kanyang mga kasembreros. So, yung kanyang caption dito, Men Who Matter 2025 edition. So, ganun po. So, congrats. So, grabe talaga yung charisma ni Pops Alden. So, ang Vivo na brand nga ni Sir Alden, mga kasembreros, ay bumati rin, no, ng kanyang pagkapanalo sa Edis Choice Awards, mga kasembreros. Sabi ng Vivo dito sa kanilang post ay congrats to Alden Richards for winning a box office hero at the 8th Edis for Hello Love Again. Your passion and charm keep winning hearts on and off the big screen. So, grabe na, congratulations ulit kay Pops Alden. Tapos, yung suot niya dito ay naka-maroon siya, tapos naka-black, mga kasembreros. So, tapos hawak-hawak niya, of course, yung Vivo na terno sa kanyang suot, mga kasembreros. And then ito, si Pops Alden, no, at saka yung kanyang nagbabike siya, mga kasembreros, picture-picture, hi sa camera. Pero alam ko nung kahapon pa ito, mga kasembreros, if I'm not mistaken, kahapon or nung Sunday niya na ride na kung saan nga yung, parang hindi siya, parang iba ito. Parang iba ito, mga kasembreros, hindi ito yung umuulan. So, ayun po, no, bike. More bike siya, Pops Alden, mga kasembreros. And then ito, may isang fan, no, na parang pinost niya kagabi, nami-miss niya ang Kathleen, mga kasembreros, kung kaya pinost niya itong eksena sa bench nga ni Ma'am Catherine at Sir Alden sa Hello Love Again. Parting ways, no? Ito na yung time na maghihiwalay na sila, but they have personal confrontations about isa. So, mamaya papakinggan natin ito para mas lang natin ma-appreciate, mga kasembreros. So, heartbreaking ang eksenang ito, kaya balikan natin, mga kasembreros. Alright, so yun actually sa Kathleen items. Sa mga abang kayo sa ating mga updates, mga kasembreros, mga Kathleenatics. Pakinggan natin itong eksena sa bench, and then yung word ni Lord pagkatapos. Today is July 23, 2025, Wednesday na po. I'm sorry. Akala ko kasi lahat. Dapat sila first. Wala kang obligasyon sabihin sa akin ng kaagad. Hindi tayo. Magiging nurse ka na. Galing. Finally, Canada. Tapos America. Hindi naman talaga yung plano mo ng time, ha? Ano ba? Dito na ako, Jared. Dito na yung biyahe. Hindi ko na pwedeng iwan yung mga responsibilidad ko para kabulin mo ang pang.
Ang bakit niya. Suspect natin. Susunod ang pinilan. Susunod ang kapilitan. Pero hindi ko gagawin yun. Sinas na rin. Sabi ko sa lawak ng mundo. Ipatuloy tayo. Sabi ko sa akin na sa layo ng mga natin, mararating mo ba? Minsan, nandito ka pa sa kahit sino. Kaya ko bang tumatandaan? Sana mahanap niyo yung mga sakit sa mga ikaw yung if I make mistakes siya na rin. Don't be a stranger, okay? You can only say no. This is the last time I'll say this. Goodbye, Joy. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title, Fairest of Us All. Psalms 45 verse 2, You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. Ang fair dito na ginamit mga kasambreros, ang ibig sabihin po ay legitimate, high degree, legal, or in legal manner mga kasambreros. So, maraming Bible scholars ang nagsasabi na ang tinutukoy dito na fairer than the sons of men ay siya Jesus Christ mga kasambreros, no? May iba naman na siya King Solomon, at yung iba naman ay pwedeng i-apply sa isang individual or sa isang tao. Hindi lang sa physical appearance mga kasambreros, kundi yung totality ba, yung entirety ng isang pagkatao o ng isang being mga kasambreros. Ang verse na ito ay nag-hold ng napakalalim na significance when it comes to highlighting the greatness and excellence of an individual recognized as the most excellent of men. So, ang sa ibang translation kasi ay imbis na fairest ay excellent, no, most excellent, yung superlative degree niya mga kasambreros yung ginamit dito. No, it speaks about the beauty that comes with divine grace, suggesting that the speaker acknowledges someone who stands out among others due to the virtues bestowed upon them by God. So, pwedeng sa ating mga tao i-apply, pero maraming mga Bible scholars ang tinutukoy dito na Jesus Christ is the fairest among men or fairest among mortal beings mga or sa atin. Kasi hindi naman siya pwedeng ikumpara because nung nagkatawang tao siya,
Ngayon naman ay ang 100% spirit or God siya, mga kasembreros. So this is not just a surface level acknowledgement, it delves into qualities that people admire and respect. So yun nga, mga kasembreros, no? Kumaga pa nagsistand out sa lahat ng mga nagsistand out, no? Kumaga pa sa mga beauty contest, siya yung kinurnahan as Miss Universe or Miss International, mga kasembreros. The praise, sabi dito, no, yung verse by verse, mga kasembreros, or stanza by stanza. Sabi dito, your lips have been anointed with grace, mga kasembreros, ang nagsisignify na yung speech, yung pananalita ng taong ito or ng individual or kung sino man, mga kasembreros, especially Jesus Christ, ay punong-puno ng blessing, favor ng divine, mga kasembreros, echoing the importance of words in shaping our lives and influencing others. So kung kaya napakahalaga na kung ano yung binibitawan nating mga salita, it can either build or destroy someone, mga kasembreros. Kasi kapag mga positive words or mga encouraging words yung mga lumalabas sa ating bibig, mga kasembreros, ang ganda pakinggan, di ba? Nakaka-build up, nakaka-inspire, nakaka-motivate, mga kasembreros. However, kapag mga nega naman at saka mga masama yung lumalabas sa ating bibig at sa ating mga pinapost, mga kasembreros, ay hindi po nakaka-inspire kundi nakakasira ng araw. The idea that God has blessed this individual forever suggests a lasting impact, one that transcends time and speaks to the eternal nature of the blessings from God. So, nagtatranscend, no, na-overpower or na-overcome yung mga kasembreros beyond time, beyond, kumapa yung ating, kumapa nasa eternal nature siya, mga kasembreros, beyond the dimension of this world, mga kasembreros. In this pivotal verse, we witness a clear contrast between earthly greatness and the divine endorsement that comes from God. So iba kasi yung tao na in-endorse or may grace, may Diyos sa kanyang buhay. And hindi na tayo lalayo, no? Si Sir Alden, mga kasembreros, is hindi naman siya quintessential or perfect example, but he stands out when it comes to sharing the gospel, and he walks the talk talaga, mga kasembreros. Kumbaga pa kung ano yung tutunan niya sa Biblia, sa word ng Panginoon, ay talagang ina-apply niya, mga kasembreros. So ito po yung ito yung ibig sabihin dito na kapag ang tao in-endorse ng Panginoon, may grace, may grasya, may pag-ibig, may awa, may pagpapatawad mula sa Panginoon at nakatanggap ng pananampalataya mula sa Panginoon, ay may contrast talaga siya kapag ang mga tao ay wala, no? Walang panahon sa Biblia, walang panahon sa Diyos versus doon sa meron, mga kasembreros. And ang tinutukoy dito na most excellent of men or fairest of among men, mga kasembreros, indicates a high standard of character, not dictated by worldly achievements or status, but rather steeped in qualities like kindness, honesty, and humility. So ito na, dito na papasok, mga kasembreros, yung Spirit of the Living God, no? Fruit of the Holy Spirit, mga kasembreros. Yung presensya ng Panginoon, nakapagbabago yan, no? Kapag ang pananampalataya may malalim na at saka you have a close and deep relationship sa Panginoon, mga kasembreros, makita na sa iyo yung pag-ibig, yung kahinahunan, yung humility, yung kindness, no, yung gentleness, yung love, yung patience, yung perseverance, and so on, honesty, no, ganun, mga kasembreros. So we can interpret this as an acknowledgement of someone who stands as a role model, okay, role model. Sa ating pamilya, napakahalaga po na meron po tayong role model kasi ang bata, for example, kahit na yung tatay, sabi mo, huwag kang maglalaseng. Kung ikaw naman na tatay, ilasenggo, ay wala rin. Kapag ang tatay mo naman ay sugarol, na manunugal, mga kasembreros, tapos sasabihin mo sa anak mo na, huwag kang dito huwag kang mag-involve sa online gambling o sa sugal, no? Kung ikaw naman, anyway. So, hindi siya nagiging role model, mga kasembreros. Kaya napakahalaga na yung magulang mismo, no, mga may takot sa Diyos at saka may time talaga nakita yung Kristiyanong pamumuhay, mga kasembreros, Kristiyanong magulang. Kasi yung kung ano yung anak, lalo na ngayon, no, may pinapasa na batas na parang 10 years old to 17 years old ay pwede ng patawan ng krimen, no, na mapapatawan ng batas, mga kasembreros, at pwedeng litisin. So
ito po ay call, marami ang against, marami rin naman ang pro mga kasembreros na parang pinapasa ngayon no, ni Senator Robin Padilla mga kasembreros. Nabasa ko lang po ito, I'm just sharing awareness, so no political attachment mga kasembreros. So nabasa ko lang na yun nga no, 10 kasi ang nakita ng mga tao dito ay yung mga 10 to 17 years old kasi nga mga minor de edad sila na tinuturing ng batas ngayon, existent mga kasembreros, ay pero ginagamit sila ng mga sindikato, ng mga kriminal din para gumawa rin ng kababalaghan at saka kasamaan mga kasembreros. That is why siguro naisip ng team ni Senator Robin Padilla na yun nga no. So this is actually kung titingnan mo siya, it's a positive way of saying na ang mga magulang talaga maging careful na sila no sa kanilang mga anak na dapat wag na ma-involve sa kung anumang mga sugal, anumang mga masamang activities na ginagawa ngayon mga kasembreros. So talaga kasi yan ngayon no mga kasembreros no, yung mga online gambling for example and so on. So ginagamit ang mga minor de edad kasi nga hindi sila pwedeng patawan ng krimen. So ngayon ay kung may pasaman ang batas na iyan ay let's take it up as a positive way mga kasembreros, hindi negative na yung mga magulang para i-prevent palalo yung yung mga krimen na nangyayari sa ating sosyedad. By embracing these elements in our journey, we gain wisdom and insight that can transform our lives. This verse serves to inspire us to align ourselves more closely with God's attributes, striving for excellence when nurturing a spirit of grace in others. So for example, yung fruit of the Spirit na na-mention natin kanina sa Galatians 5:22-23, yung kindness, goodness, gentleness, and the love, patience, and so on mga kasembreros. So sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano at mananampalataya ni Kristo mga kasembreros, let's embrace yung role model natin na si Jesus Christ mga kasembreros. Maging fair tayo, na maging patas, and then yung legitimate of high degree mga kasembreros. God is asking us to commanding us to be perfect. Pero since we are not perfect in nature, we need a God who is perfect mga kasembreros. Alright, sinalaman po sa ating Word of God nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, fairness, excellence mga kasembreros, and fairness. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.